Yes, Pia, dito tayo ngayon sa loob ng Tagum City Hall sa Davao del Norte. As of 10:37 p.m. kanina, no, nasa 76% na ng voters turnout ang pumasok sa City Board of Canvassers sa Tagum City, Davao del Norte. So 177,000 na total registered voters sa lungsod, 135,000 yung bumoto. Hinihintay na lang natin na ma-transmit yung election returns sa 16 na presinto, no, out of 205 precincts. Ibig sabihin, nasa 92.20% na yung natatanggap ng City Board of Canvassers na mga resulta. So sa ngayon, nangunguna si incumbent Mayor Ray Uy sa nabanggit na posisyon na may 81,500 votes laban sa 45,000 votes na boto ng dating mayor na si Alan Relio. Nangunguna naman si dating Vice Mayor Eva Estabilio na may 51,000 votes, sinundan ni Esther Angoy na may 46,000 at si Cap Alan Pereiras na may 26,000. Sa gubernatorial race lamang, si incumbent Governor Edwin Ubayib na may halos 80,000. Ang katunggali naman niya na si Alan Duhali ay may 43,000 votes. So si dating House Speaker Patalyon Alvarez naman ang nangunguna sa pagka-vice-gobernador na may 51,000. Sinundan ni Tete So, 38,000 at ni Clarice Hubahib, 30,000. Si Oyo Uy ang nangunguna sa pagka-congressman ng 1st District. Sa senatorial race naman, 8 sa PDP laban ang pasok sa top 12 na majority ng mga Tagumeños. Number 1, si Senator Christopher Bongo. Yan muna ang update natin dito sa Tagum City, Davao del Norte. Ako si John D. Esteban ng GMA Integrated News para sa eleksyon 2025. Pagkakataon, no? yung mga may naniniwala pa na may pag-asa ang Pilipinas, hiniling natin ang kanilang tulong, no? At ang kanilang suporta. Thank you. Are there other questions? Hi, sir. Lestan po from Newswatch. Sir, paano nyo nalaman yung results? Paano nakarating sa inyo? Kasi iba ayaw pa siguro tingnan yung resulta po nung nag-start pumasok yung botohan. Kayo, sir, paano nakarating sa inyo na pumapasok tayo sa winning circle and then eventually nasa top 5? Pwede pong pakwento lang ng konti. Well, actually, yung team namin, meron kaming thread, Telegram thread. At doon ko nakita yung unang feed, no, na nasa top 5 na nga. No? So akala ko fake news. Sa dami kasi ng fake news na tinatanggap ko araw-araw ng kampanya. Sabi ko, totoo ba to?